Hi guys! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa totoo lang mga guys, wala talaga ako ibang alam na sabihin kaya yan lang muna. Malay natin pagpalain tayong lahat, 'di ba? O 'di ba? Dahil sa wala akong alam na sasabihin nagkanda bulol-bulol pa nga. Pati man ka mo. Pero sa totoo lang, bago tayo magtrabaho bilang isang delivery rider, ay umpisahan muna natin ang ating umaga sa pamamagitan ng pagkakape. 'Di ba sabi ko kape lang, pero natakam nga ako sa pansit canton itlog at may buns pa. Ano pag ginahulat nyo? Kaon na ta. At pagkatapos ko nga kumain, ay inopen ko agad ang aking apps. At dahil naka-auto accept tayo, eto't may pumasok na una nating tatrabahuhin. At wala na nga akong inaksayang oras guys, dali-dali ko nang pinuntahan at pick up ang ating unang booking tapos sinatid ko na rin agad sa kanyang drop off location. O 'di ba? Ang bilis lang. Mabilis lang talaga dahil malapit lang naman ang ating drop off location at pagkatapos ay meron na naman tayong sumunod na booking. Hindi ko na nga lang nabidyohan ang pagpunta ko doon sa pick up location dahil ang hirap pala pagka magbibideo ka pa tapos kukuha ka ng mga order. Alam nyo mga guys, sa totoo lang dati ayoko ng Grab food. Mas gusto ko talaga yung Grab Express dahil pick up and drop off lang kami. Pero sa ngayon, unti-unti ko na rin siyang natatanggap at nagugustuhan dahil gugustuhin ko mang mamili ng booking wala naman ako magawa dahil kung ano ang papasok yun ang ibabiyahe natin. At dahil nakaready na nga ang order ng aking customer ay dali-dali ko na itong kinuha at ihinatid sa bahay nila para naman makakain na sila at baka mga gutom na nga yung mga yun. Pagkatapos ng Shakey's guys, ito naman ang kasunod nating trabaho. Starbucks naman. At pagkahatid nga natin ang order na yun, ito naman tayo sa Jollibee na naman sa may Fast Bite. After ng Jollibee, ito naman, Panda Express naman guys. At pagkatapos yan, ito naman, Manam Double Book pa nga. Inuna ko munang pick upin si Panda Express dahil according sa pagkakasunod-sunod ng booking ay kailangan mong unahin ang nauna. At pagkatapos ko nga may hatid ang order ng aking mga customer sa kanilang bahay, eto kami naman ang nakita-kita ng aking malulupit na tropa sa kalsada upang lamnan ang aming mga kumakalam na sikmura. At ayan nga guys, tignan nyo ang lalaki ng aming mga tiyan, diba? Dahil busog na, bondat, puno. Parang baliktad ata. Parang mas nauna pa ba kayo mga tiyan kaysa sa pagkain namin. Kasi ito pa lang magsisimula pa lang kaming kumain pero yung mga tiyan namin ang lalaki na. Nakita nyo ba yung kanina? Pero ito talaga yung totoo. Ngayon pa lang talaga kami kakain. Ito pa lang siya. Nakaka-order nga lang namin tapos nagsiunahan na malaki yung tiyan. So sige guys, kain muna tayo. Tara, samahan nyo ba kami? Tapos ayan naman ang ulam ni Chris. Ano siya, tilapia tas ginataang kalabasa. 'Di ba? Yung tilapia sinahugan ng ginataang kalabasa. Saan pa kayo niyan? Sa Alabang lang yan, kinataba. At pagkatapos nga namin kumain, ayan, naglakad-lakad lang kami papunta doon sa ilalim ng tulay kung saan doon nakapark ang aming mga kabayo. Kasi pag tanghali, tas mainit, dyan na kami natambay sa ilalim ng tulay. Buti nga at pinapayagan kami ng mga enforcer ng Alabang. Hindi kami nila hinuhuli dyan dahil nauunawaan nila na kailangan din natin magpahinga syempre. Kaya maraming salamat sa mga enforcer ng Alabang dyan na hindi kami hinuhuli kapag sumisilong kami tuwing umuulan or mainit. Tapos nga mananghalian at nakapagpahinga ng konti ito. Biyahe ulit. Kita nyo naman guys yan, no? Tirik na tirik yung araw. Pero sige lang, kaya yan. Dahil nakakain na tayo, may lakas na ulit tayo para bumiyahe. At ito na nga, may kasunod na naman tayong trabaho. Mang-inasal na naman ang ating pick up. Shout out nga pala sa aking mga kabady sa Mang-inasal South Station. At dito nga mga guys, nag-request ang aking customer na kung pwede ko raw iakyat ang kanilang order sa kanilang unit. So okay lang naman kasi may elevator naman kaya madali lang naman siya iakyat. Kaya hindi na ako nagrereklamo pagka mga ganito kasi kasama talaga to sa ating trabaho. Dahil kung hindi mo ito gagawin ay hindi ka nararapat sa ganitong trabaho. Ang kailangan mo dito ay mahabang pasensya, pang-uunawa at higit sa lahat, magbaon tayo ng 100,000 pasensya at kabaitan guys. At sa anggulong ito ay nahihirapan na tayo na matuntun o hanapin ang unit ng ating customer. Pero dahil at sininok pa nga tayo kaya natawa na lang. Tapos ayan na guys, pabalik na tayo niyan sa ibaba kung saan nakapark si Shadow ang ating service. Bakit ko nga ba kayo dinadamay lagi no ang ating akin lang naman yun. Ako lang naman ang sumasakay doon.
At fast forward guys, nakababa na nga tayo sa building kung saan tayo nag-deliver. At dito nga, may nakita pa tayo isang tropang lalamove. At ayan ang kanyang cargo, napakahaba naman talaga. Oh, grabe oh. Pang sedan na ata to, pero dahil madiskarte yung tropa nating lalamove, kayang gawa ng paraan yan. Lalamove lang sa lakam dyan. Speaking of lalamove nga pala guys, ito nga pala ang ating tropa. O yan, saludo. Idol ko yun guys eh. Alam nyo kung bakit ko siya idol? Dahil mahilig sa long ride yun guys, ayaw niya ng short ride. Kaya idol ko yun eh. Shout out sa'yo pre, idol kita sa pagiging lalamove driver. Oh, at ayan guys, so tignan nyo naman pinagagawa ko dyan. Oh, tapos andyan na pala si ma'am, di ko pa alam. Ma'am, shout out sa'yo ma'am, mabuhay ka hanggat gusto mo. Oh, at tignan nyo na pinagagawa ko dyan guys. So, hayaan nyo na lang dahil wala sa bundok to guys kung saan ako nanggaling eh. Oh, di ba guys, ang bilis ng aking pag-transform, nakarating na agad ako ng BGC. At sa mga oras nga na ito ay hinihintay natin na bumaba na ang ating customer. Pero sa kasamaang palad niya ay parang inabot ata ako dyan ng 15 minutes kakahintay. Hay! At yun nga, wala naman talaga tayong magawa eh. Kahit na umuulan, hinihintay ko pa rin siya kasi alangan naman na yung pagkain niya eh. Kakainin ko, 'di ba? Bawal naman. Pero kung sakaling hindi siya dumating ng lagpas na ng 15 minutes, inonosyo ko na siya. So, yun. Buti na lang eh dumating naman siya. Kaso matagal talaga. Pero okay lang kasi humingi naman siya ng sorry kasi nga nagme-meeting daw sila. Eh reasonable naman. So wala tayong magawa. Kaso nga lang eh bumilis. Parang sobrang lakas na ng ulan dyan. O, tignan nyo naman. Tapos ako, hindi pa ako nakapagsuot ng kapote kasi nga kanina ambon-ambon pa lang eh. Sa sobrang tagal niya nga dumating, ayun, lumakas na lang. Kaya, dahil sa nangyari na yun guys, hayaan na natin yun. Dito na lang ulit tayo mag-focus sa panibago nating booking. Ano to siya, Paris Retiro. Bali, pipick up lang tayo dito at inaasikaso naman na yung order kaya konting hintay lang. Shoutout nga pala sa kanilang cashier, napakabait. At tapasin nyo yan ba yan guys? Si Lalamove yan guys eh. Ewan ko anong ginagawa niyan dito. Siguro may pick up din siya kasi sa Lalamove, ano din yan sila. May pagkain na pinipick up, mga kung ano-ano, basta. Kaya yan lagi na lang kami nagkikita niyan guys. Ewan ko ba, parang lagi kaming pinagtatagpo niyan dalawa. Pre, anong ginagawa mo dito pre? Kakain ka ba o may pick up ka? Sabi ko sa kanya tapos hindi nga niya ako pinapansin. At shoutout niya din pala yun sa isa nating tropang lumingon. Ayun palingon-lingon pa. Akala ko kilala niya ako, hindi naman pala. Feeling. At napansin nyo ba yun guys? Ayun guys si Lalamove. Ayun kaya sinundan ko siya kung anong gagawin niya. Tapos may number siya. Ayun umupo siya na lamesa. Yung pala guys, akala ko pipick up siya, kakain pala silang dalawa. Ayun tapos di sabi sa akin, hindi pa naman ready yung order mo. Kumain muna tayo dito, 'di ba? Para matikman din natin yung Paris na to kung talagang masarap. So ayun, wala na akong magawa. Kumain na lang din ako kasama nila. O 'di ba? At nakita nyo yan guys, hindi pa nakontento doon sa kinain doon. Meron pang kasunod tignan nyo. Kain na naman. Walang humpay na kain to. Kung hindi ka patataba niyan, ewan ko na lang kung anong klaseng alaga meron ka dyan sa iyong sinapupunan. Tapos nga namin kumain ng panghimagas guys, eto na, sumabak na ulit tayo. Ang nakuha kong booking ay galing dito sa Quezon City, papunta ng Muntinlupa, SM Tunasan. So tignan nyo naman dahil sa sobrang bigat niya, ayan imbis na yung karton yung ipasok ko doon sa grab bag, ay hindi kinaya guys. Tapos sabi sa akin ng customer, 15 kilos lang yan daw yan. 15 kilos halos hindi ko nga mabuhat at kapag ipinato ko pa yan sa loob ng aking grab bag masisira na. Kaya ang ginawa ko na lang ng paraan. Bali yung imbis na yung grab bag ang lalagyan ng delivery, yung grab bag na ang ipinatong ko sa aking di-deliver. O, diba? Saan pa kayo? Pero sa totoo lang guys, kung hindi lang to papunta ng Muntinlupa, ika-cancel ko to. Dahil on the way naman doon sa aking pupuntahan na area dahil taga doon ako, ayun nga, ginawan ko na lang siya ng paraan. Pero kung tutuusin, bawal dapat to dahil dapat ang i-deliver natin ay pasok lang doon sa grab bag. Pero pasok naman siya sa grab bag. Ang problema nga lang ay bibigay ang grab bag.
So yun, kaya ang ginawa ko yan na lang kasi pauwi naman na eh. At dahil inabot na nga ako ng gabi sa aking drop off at ito pumunta agad ako dito sa aming tambayan at naabutan ko pa nga itong aking tropa na to na si Chris. Tignan nyo naman ginagawa niya, di ba? Patambay-tambay lang yan pero malakas yan. Malakas bumakbakay Mubit yan. Bakbakero ni Mubit yan. Loko na yan. So ayun, nagkamustahan lang kami saglit, nag-usap lang. Dahil gabi na nga, eh, kanya-kanya na kami. Bali, siya, babiyahe pa. Tapos, ako naman, uuwi na. Kasi gabi na, oras na ng pahinga. So, wag natin abusuhin ang ating mga katawan, guys. Dahil ang ating katawan ay iisa lang. Ingatan natin. Kumbaga, sa motor, kailangan din ng gasolina. Kumbaga, sa cellphone naman, kailangan ng i-charge. So, ayun. Paano ba yan? Hanggang dito na lang. Kita na lang ulit tayo bukas. Good night! Bago nga pala ako matulog guys, nais ko magpasalamat sa inyo, sa inyong suporta at pagmamahal. Maraming salamat. Sana wag nyo na i-report ang aking channel ha. Ha, kaya nag voice over na lang ako kasi pag music nire-report.